is not just to be a service provider. It's also my job to be an economic manager. We have to create an environment that is conducive to economic growth and development, so that business and industry in our province can flourish. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang ating bansa ay naturoy ng perlas ng silangan dahil sa taglay nitong likas na yaman at naibang katangi at sigla ng ating mamamayan. Ngunit bakit karamihan sa ating mamamayan ngayon ay lubok sa kahirapan at kawalan? Bakit kinakailangan pa mga ibang bansa ng ating mga kababayan at magtiis sa pang-aabuso para lamang matustusan ang kanilang pamilya? Bakit hindi natin samantalahin ang ating likas na yaman at bagkus ito ang nagiging sanhi ng ating pagkakawatak-watak? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay hindi kayang tugunan ng solusyon para mabago ang umiiral na sosyo-ekonomikong estado ng ating mamamayan, sapagkat ito ay may kinalaman sa ugnayang sosyal, kultural, politikal at pati na rin geografiya para lalong magpatingkad sa laganap ng kahirapan sa ating bansa. Sa isang banda, sa individual o kolektibong pag-iisip ng kapwa natin Pinoy, ito ay simpleng pag-aaruga lamang at paggamit ng wasto ng ating likas na yaman at pinagsama-samang lakas, sipag at tiyaga ng mga kapwa natin Pinoy para tuluyang maiangat natin ang kalidad ng ating kabuhayan sa ating bansa. Ang ating lokal na pamahalaan sa ngayon ay nakatuon sa mga programa magbibigay prioridad sa mga suliraning sosyo-ekonomiko. Ang programang ito ay tinaguriang Heart and Soul ay magsisilbing bihikulo para maisakatuparan ang ganap na pagunlad ng ating mga kapuspalad na kababayan. Ang pinagsama-samang lakas at galing ng ating ehekutibo at sanggunian ay may siyam na mahalagang programa na may patungkol sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, infrastruktura, turismo, at seguridad sa larangan ng kabuhayan at pagkain, pagbibigay serbisyo, kaayusan at pagkakaisa sa lahat ng aspeto sa pamamagitan ng lehislasyong ang layon ay mapabuti ang ugnayan ng ating pamahalaan sa mga iba't ibang pamahalaang lokal sa buong kapuluan. Amin pong ipakikita sa inyo ang isa sa mahalagang ugnayang ito sa pamamagitan ng pagtugon sa suliranin ng kakapusan sa pagkain at pagtataguyod ng programang pangkabuhayan. Ang isa sa mga sangay ng ating lokal na pamahalaan, ang panlalawigang tanggapan sa pagpapaunlad ng kooperatiba, atin pong tunghayan kung papaano nagsimula ang pangunahing mga kooperatiba dito sa ating lalawigan ng Batangas. Lupa, laot, langit ay magkaugnay. Hayop, halaman, tao ay magkaugnay. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Tayo ay nakasakay sa mundong naglalakbay sa gitna ng kalawakan. Elementary laang ang aking inabot na aking aral dahil tapos na aking mga magulang. Kasi nung mag-umpisa kami ng itong samahang ito, ay kasalukuyang nasa paghihirap kami. Ika nga ay farmers laang mag-aararo. Ako ay manhik manaog, napupunta ng Tingga, Itaas at Sorosoro, umagat hapon, tanghali hapon. Nabagit ko doon sa aking kumpare at doon sa aking mga
mga kasamahan na mabuti pa ikako ay tayo magtatag na isang samahan para ikako huwag na tayong bumili sa kabayanan at direkta tayo para tayo ay maging isang dealer. Kaya walang Diyos naman, naging tagumpay naman. Isang pinagmulan, iisang hantungan. Ang aming napagkaisahan ay nagkontribusyon lang kami ng 200 bawat isa. Umabot kami na 59. Sa makatuwid, nakaila kami ng 11,800. Ang more or less sa loob ng isang buwan naiparegister ko agad sa exchange sa Maynila. Kasi bumibilib din sila sa akin dahil kasi kung sakali at ika nga tumubo kami lalaan din magpaparte. Ang aking namayapang ama na si Ginoong Ildefonso Heron ay isa sa mga naunang incorporator ng kooperatibang ito. Aking natatandaan, sa tuwing ako'y kanyang uutusang bumili ng anumang mga bagay na kakailanganin namin sa kapamahayan, binibigyang diin niya sa akin na dito ako bumili sa tindahang nasa may gitna sapagkat yun daw ay sa amin. Ngayon ko lang lubos na naunawaan kung bakit sinasabi niya ang tindahang iyon ay amin sapagkat ito pala ay pag-aari ng cooperative. Ang aming isinusweldo sa aming treasure, 30 pesos. At ang aming dalwalaan tindera ay sinusweldohan laan namin na 60 pesos. Kaya parang naiipon yung aming kaunting tinubo. Walang malaking expenses, gastos. Walang masyadong nagre-reklamo sa akin kahit garin dahil maganda ang tubo Laging net profit over 50-50. Kaya sila ay bumilib sa akin. Hanggang sa ako tumagal na 10 taon, 1970. Laot, langit ay magkaugnay, hayop, halaman, tao ay magkaugnay. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. At sa pagdami pong ito ay ang karamihan ay naging mag-aalaga ng baboy at manok na naging daan upang balakin ng sitsi na magkaroon ng sariling pagawaan ng pamakain. At ito po ay yung pidmi. Ang logo ng SIDSI ay kung makikita mo talagang doon, nakalarawan doon yung larawang cactus. Kaya yun ay doon kinuha sapagkat napag-isip-isipan ng mga naunang namumuno na itong cactus ay talagang maresistensya sa lahat ng sa init kahit dumaan ng napakaraming mga